Ang rehiyon karon usa ka tulumanon nga magahatod kaninyo sa dagan sa pagbatuman sa medium-term regional development plan alang sa kalambuan sa rehiyon. Inyo kining mabati matag katapusang Biyernes sa bulan dinhi sa DXIM Radyo ng Bayan Cagayan de Oro ug inyo usab makita on a delayed telecast sa sunod semana sa Channel 29 para sa Cable TV. Gidumala kini sa Communication Advocacy Program Task Force sa Regional Development Council sa Rehiyon 10. Ang rehiyon karon. Mga panimbaya, alang ka natong tanan, ilagi na sa atong mga tigpaminaw, mga higala, kumusta? Ani anapod kita sa laing tulumanon sa Ang Rehiyon karon. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Retchie Pakulba. Akong sublion, kini nga tulumanon atong madungog live sa DXIM Radyo ng Bayan matag katapusang Biyernes sa bulan, alas 4 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ug adunay delayed telecast niini sa sunod Sabado sa Parasat Cable TV Channel 29 sa alas 5:30 sa hapon ngadto na sa alas 7:30 sa gabi. Kini nga tulumanon dalit kaninyo sa Philippine Information Agency sa amihanang Mindanao, lakip usab sa National Economic and Development Authority Region 10, uban sa Regional Development Council Region 10 pinaagi sa advocacy nga pundok niini, ang Communication and Advocacy Task Force CONCAP-TF. Dalit usab kini sa Regional Association of Government Communicators Region 10 ug sa Career Executive Officers Northern Mindanao kon CEO-NM. Mga higala, ang tumong sa Ang Rehiyon karon mao ang pagsangyaw sa mga kalihukan, tulumanon o proyekto o laraw sa kalamhanan subay sa Medium-Term Regional Development Plan kon MTRDP. Ang pagkahisgutan nato karong hapuna kabahin kini sa atong kasaulugan sa HIV/AIDS nga atong isaulog karong Disyembre 1. O para sa dugang nga update o sa laing balita, ato paminan ang atong mga higala gikan sa Philippine Information Agency. Ang serbisyo mao ang pamaagi sa kinabuhi ug isip usa ka pagbansay-bansay sa bayanihan o pag-angay-angay nga kooperasyon isip ikapatulan sa atong panimuot. Sulod sa tuig, ang pagboluntaryo nahimong instrumento sa pag-usbaw sa atong kinabuhing timawa. Pagboluntar nga kinasing-kasing ug andang mugugol sa ilang oras sa serbisyo sa laing isip kaagibat sa nasod. Para iusbaw ang kabaguhan sa tanan, ang pagboluntaryo nay dakong papel o pagtabang sa usa ka nasod, labi na sa panahon nga anay kalisod o katalagman. Ang epekto sa pagboluntaryo dili lang epekto sa kalamidad, isip sa usang hatag ug inspirasyon sa uban para mamuno o mausab ang ginagmay nga buhat. Sa walay pagduha-duha, ang voluntarismo gipatugod sa nasod aron makaantos sa mga pagsulay o mga uswag sa kalisod. Busa, ang National Volunteers Month nagsaulog kada bulan sa Disyembre, isig usa ka buhi sa pagsalig sa paghalagad sa mga voluntaryo. Yamangan sa klase, edad, henero, kaalam ug interes. Nagausa sa parihang paglantaw sa pagkabot sa kalaib, kahapsay o kalambuan. Ang NVM napasidayag sa ilang makaman hinangdanon o pagmungna sa nasod. Kadungganan sa hilong nga pagkabayani nga sikin sa tong taong muhiyok nga walang material nga gasa o mangitag paagi para matuman o masaksihan ang pagbago sa kinabuhi sa mga tao nga ilang ginatabangan. Ang NVM naitima nga voluntaryo para sa kalikupan nga anaa sa plataporma nga Millennium Development Goal para sustina sa kalikupan o sa kinabuhi nga umaabot o sa mga sumusunod nga henerasyon. Mga voluntaryo, organisasyon, mga voluntaryo o sa mga nahitungdan na voluntaryo, kinatawag og masaligon nga pahimangno. Pari sa ginaingon, pagpangampanya para protektahan, preserba o masustinar ang atong kalikupan. Pamaagi sa nasyonal o lokal na partisipasyon sa kalambuan o pag-uswag, advokasya o sa mga programa nga suporta, proyekto o mga aktibidades para sa kalikupan. Ang NVM gatawag sa mga sektor sa katilingban sa Pilipinas sa kahugpungan para sa muaksyon. Hadot aktibo sa pagpangampanya para sa mga balay, eskwelahan, trabahoan, komunidad o sa mga media para sa misibya ang insaktong impormasyon, perspektibo bahin sa isyu o kalabutan. Gihalad ang amuang oras, talento, kahanas ug ubang kahungaan
nga paluyo sa kalikubang programa, proyekto ug mga aktibidades. Pagpasigarbo o pagpadayag sa mga maayong buhatan sa pagboluntar para sa kalikupan. Inatawag ang tanan na makiusa sa pagselebra sa National Volunteer Month. Pagpalambo sa mga abilidad, entrepreneurship, resource mobilization, pag-organisa sa mga tao, gamonitor sa mga proyekto, paghatod sa mga social nga serbisyo, kaugmaran sa infrastruktura ug sa ubang mga inisyatibo gidisenyo aron sa pagtabang sa paghatag og gahom sa mga tao ug sa pagdugang sa ilang partisipasyon sa lokal nga kaugmaran. Sa pag-ila sa mga voluntaryo ug sa ilang mga contribution sa katilingban, ang Presidential Proclamation No. 55 nga gi-issue sa ikalimang adlaw sa Disyembre 1998 nagmando sa pagsaulog sa National Volunteer Month. Matag tuig sa bulan sa Disyembre sa ilalom sa mga pagdumala sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVA-CE. PNVA-CE giabagan sa NVM Steering Committee sa pagplano, pag-organisa ug pagkoordinasyon sa NVM na mga kalihukan ug mga aktibidad. Mga tumong sa National Volunteer Month para sa Civic and Development Causes Belt sa tibuok nasod sa pagkahibalo sa publiko ug pagdayeg sa voluntarismo ug sa tahas niini sa mga sosyal, sa ekonomiya ug sa politika nga kalambuan sa nasod. Pagmugna sa palibot alang pagpalig-on sa voluntaryo nga aksyon sa kaugmaran. Pag-ila sa kahalangdon nga mga buhat sa individual na voluntarismo, mga pamilya, mga institusyon ug komunidad sama sa mga mahinungdanon nga kauban sa ekonomiya ug sa pagpalambo sa komunidad. Adunang kita yung mga tumong para sa pangkatawhan, donar og dugo, magtabang sa mga medikal nga mga tao sa pagpangalagad o paghatag sa mga medisina o mga tambal. Pagbisita sa mga tigulang o mga anak sa balay sa mga ilog. Pagbisita sa bilangguan o sa juvenile rehabilitation centers. Tigom o muapod-apod sa pagkaon, mga gigamit ng mga sinina o mga dulaan ngadto sa mga kabus. Paghatag og libre nga tambag, paghatag og libre nga legal nga tambag. Bisita labi na sa anay apan. O para sa civic o kaugmaran, mutabang sa pagtubod sa mga institusyon sa mga baldado, mga ilo o mga tigulang. Mulimpyo sa mga sentro sa komunidad, mga parke o uban pa. Pagtabang sa paghupot sa mga batanon o sa campus sa kinaiyahan. Pag-ayo o pagpalambo sa mga pasilidad sa tubig. Aduna usab kitay para sa edukasyon. Pagpahigayon og libre na pagtudlo o mga workshop sa mga vocational, technical o na pagbansay-bansay. Mutudlo sa mga inahan sa pag-atiman sa mga bata. Muhatag og libreng pagbasa o pagsulat, workshop sa eskwelahan sa mga bata. Pag-organisa o pagpangampanya sa himungaya sa kinaiyahan o panglawas nga mga isyu. Paghanay sa mga tunghaan sa pagtudlo sa mga katakos sa sakop. Ug ang para sa promosyon sa volunteerism, pagpatugbaw o pundo, donar sa mga material alang sa mga voluntaryo sa komunidad. Pag-sponsor sa ordinansa o bills sa pagpalambo o pagsuporta sa pagboluntaryo sa tanan nga level. Paghanay sa promosyon sa volunteerism para sa kaugmaran. Pagkontak sa mga mass media para sa pagdayeg sa kalampusan o mga volunteer. Para sa Ang Rehiyon Karon, kini si Riza Katrina Maguliman, PIA, Cagayan de Oro. Information Agency, Cagayan de Oro. Ug mapasalamaton kita karong hapuna, nga giubanan kita nila Sir Chuck M. Casino, ang infectious disease nurse ug gikan sa Department of Health Regional Office 10, ug si Sir Enrique Nino L. Patricio, ang Site Implementation Officer sa HIV/AIDS o counselor po siya niini, ug gikan ni siya sa Cagayan de Oro City Health Social Hygiene Clinic. Maayong hapon, sir, ug welcome sa amin. Sir, ato paminawon karon si Sir Chuck Casino para sa iyahang opening statement. HIV and AIDS, kapadayon o pag-apekto sa kinabuhi sa mga Filipinos. Majority sa mga kaso karon nag-account sa ginatawag nato og key population. So this includes the males having sex with males or MSM. Pasabot nga kung ang lalaki nakipaghilawas sa kapwa lalaki,
then he is labeled as MSM. Ang uban pa ani nga mga key population is ang mga people in prostitution. Ang uban pa ani, mga people who inject drugs. Ang ilang ginahimo ani, nagbaylo-baylo sila pag-inject gamit ang infected or contaminated nga mga syringe or needle. Mauni siya, rampant ni siya nga gakahitabo dito sa Cebu City. Another key population is the most vulnerable young people, no? Sa atong mga kabatan-unan karon nga nakipaghilawas nga walay proteksyon. According to the Department of Health through the National Epidemiology Center nga ginatawag na karon og Epidemiology Bureau, sila ang ga-validate sa atong kaso sa HIV. Ang trend karon sa Pilipinas is naatay usa ka kaso kada usa ug tunga ka oras. Sumatotal sa usa ka adlaw 16 cases a day. Sa Region 10, 2 to 3 cases a week, no? And majority ana nga kaso nag-account to the MSM nga akong giingon kaganihan. In fact, ang Philippines is included, no? Naapil siya sa Nueve Canasod, usa sa Nueve Canasod sa tibuok kalibutan nga ang kaso sa HIV gasaka about 25% or more. This is according sa United Nations Development Program. Okay. Sir, daghan gyud siguro ang mangutanan no nga sa imong giingon da increase da kadaghan ang ato ang mga kaso sa AIDS da labaw na dinhi sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao. Unsa man puy mga kanang murag mga timailhan nga makuha or kanang unsay mga instances nga makuha nato ning AIDS? Tama na ba ni siya sa kakigilawas sa imong giingon kaganina, sir? Ang HIV, no, natay modes of transmission sa HIV. Pero before ana, gusto na ako mapahibalo sa tanan nga ang HIV dili pareha sa AIDS. Ang HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Human kay ang virus, no, ga-infect ra yun siya sa human being. Dadto ra yun siya mabuhi. Dili siya mabuhi sa mga mananap o sa mga insekto. Immunodeficiency kay ang natural nga depensa sa lawas sa tao ang gaka ang ginaapektuhan sa virus no ginaatake. Mauna mangluya ang atong mga ginatawag by the way ginatawag nato ang atong mga infected nga mga tao sa HIV as PLHIV or persons living with HIV. Ang virus bod naa siya capacity nga mudaghan, no? Aside nga iyang gubaon ang natural nga depensa or normal immune cells sa isa ka tao, pwede siya mudaghan o pwede niya kopyahon ang kinaiya sa normal immune cell. Ang may tabo ana dili na siya mailhan sa uban nga normal immune cells nga kalaban or kontra, taking advantage nga daghan iyang ma-attack nga normal immune cells. Ang may tabuan na sa atong PLHIV, mangluya siya, no? Ubos na or guba na ang iyang natural na depensa sa lawas. Sumuo ka na ang HIV. Ang AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. Syndrome, collection of symptoms. Sa ingani nga kondisyon, ang atong PLHIV naanay gipangbati nga mga simptomas. Mauna siya. So going back sa katong mga transmission, tulura gyud ang atong pamaagi, no, or modes of transmission. First is unprotected penetrative sexual contact, no, pakipaghilawas nga walay protection. Second is infected blood and blood products. For example, kanang magpa-abuno og dugo. Kung infected ang dugo ana nga nagpaabuno ka og dugo, then naay tsansa nga makuha nimo ang HIV. Third mode of transmission is infected mother to child. Kung ang mama sa iyang pagburos infected na siya sa HIV, naay tsansa nga ang bata makakuha og HIV. So maura gyud ka na ang tulo ka modes of transmission. Okay, sa imong giingon ganina, sir, isa sa ato ang modes of transmission kini infected blood and blood products. Pero sa akong pagkabalo, sir,
gina-filter man pud na siya sir no sa Red Cross like kanang mag-donate sa dugo kay para mas kan gyud nga katong nga dugo pwede gyud ni siya safe ni siya nga i-donate ni siya sa nga specific na person. Naagi proper screening ana ma'am, no? Pero amo yung gina-encourage no nga before mag-donate og dugo dapat naagi pre-donation counseling or education nga i-educate ang mga tao bahin sa HIV. Kay para sa ilang mangyud siguro nga mag-donate sila og dugo para may baw-an nila ang ilang status. So dili gid na pwede, no? Walay contact tracing nga mahitabuan na. Kung mabaw-an nga kato nga tao nag-donate sa iyang dugo nga infected sa HIV, dili siya pangitaon, no? Bawal na. Kaya ang atong testing facility sa HIV dadto ra gyud sa atong accredited nga mga facilities such as the Social Hygiene Clinic sa City Health Office sa Cagayan de Oro o sa NMMC Treatment Hub. Ang uban pud ana maka-perform pud ang atong stand-alone laboratories. Pero maulagi na, before magpa-test, dapat na ay counseling. Okay, so no, at least kabaw-an na sa ato ang mga tipaminaw karon kung asa sila pwede mo duol kung manggaling manginanglan sila og dugo. Okay, nga safe pod siya nga dili sila ma-infect sa bisag unsa nga sakit. Og sir, sa ako na ibaw-an ang imong sa giingon pud nimo kaganina, kini nga sakit labo na kining HIV makuha lamang sa tao, dili na ni siya dili na to makuha gikan sa mga kanang mga insekto baka o mga kuan hayop. So kung mapaakan kag lamok unya ang katong tao nga nay AIDS or HIV napaakan sa lamok unya mutugdon sa imong kuan maapektuhan ba siya sir? Matakdan ba siya? Dili yun, no? Mao ka nang mga one of the misconceptions sa mga tao nga lagi for example kanang sa lamok, no? Kung ako PLHIV paakon ko sa lamok, mupaak sa uban nga tao matakdan na dili yun na. Kay dili yun mabuhi ang virus sa lamok. Okay, so katong mga magpanik diretso at least ka aware na sila kay di ba sir ang ato ara man gyud is kailangan nato i-edukar nato ang atong mga katawhan ug dili sila dapat angay mahadlok ani nga sakit nga dili siya basta-basta lang makuha gikan sa mga lamok ug uban pa. Okay, sir, pwede po na nato i-mention or ipaibalo sa atong mga tipaminaw karon kung unsa man gyud kining mga body fluids nga kabaw-an nato nga mo-transmit gyud siya og HIV. So upat ra gyud ang atong fluids, no? The four main body fluids known to transmit HIV. First is blood, no? Dako kaayo concentration ang virus nga mabuhi sa blood or sa dugo. Second is kaning semen or similya sa mga lalaki. Then vaginal fluids, breast milk or gatas sa inahan. Kana ra gyud ang upat ka fluids. So di na to makita diha sa laway, no? Di na to makita ang singot or luha. Pero kung mo question ka, no, kung nay pangutana kung mabuhi ba ang virus anin akong gipang mention nga fluids such as the laway, mabuhi gyud ang virus. Pero dili sakto or dili enough or sufficient ang amount nga makakos siya og infection. Okay. Dabi sir kaning mga ay sa imong giingon kaning breast milk or kaning kanang gatas sa ato ang mga nanay. Unsa man lugar ni sila sir nga magpa-breastfeed katong mga nanay, mga PLHIV? Mao ka na atong challenge karon kay sa Pilipinas as a poor income country, no, dili gyud nato ma-afford ang quality milk formula. So gina-encourage gyud nato ang breastfeeding gyapon, no? Exclusive breastfeeding ang among ginatawag ana. Pasabot nga only gyud gatas sa inahan, dili pwede tubig, no, and other fluids for a period of 6 months. Lapas anang 6 months naanay tsansa nga makakuha ang bata og HIV. Based on studies po, no, walay treatment kinamang tay ginatawag nga antiretroviral drugs, no, nga modelera ang progression nga kung HIV lang dili ka ma-AIDS diretso. So kamulong magpadede ang mama, no, exclusive breastfeeding, kamulong po siya mag-take og antiretroviral drugs. Ang bata ana ang iyang tsansa nga makuha siya HIV with treatment with that antiretroviral drugs based on studies, no, 1 to 2%. Pero kung walay treatment nga nagpadede ang mama, 25 to 35% ang risgo sa bata.
Okay. Di ba sir, kung mga anak gali karon sa mga like labaw na sa mga public na mga hospitals, di-discourage man gyud nila gamit og mga formulas. So safe siya 0 to 6 months. 6 months. Okay, pag lapas na sa 6 months, di na din Nanay risgo ang bata. So naatay intervention sir gikan sa ato ang mga mga registered na mga hospitals o mga clinics. Okay, so katong kabalog gyud ko sir, maulaw man gyud na sila or kung man gani misinform sila or wala sila kabalo nga na ano ba day sila ingani nga sakit, pwede sila moduol sa pinakaduol nila nga hospital, magpa-counsel ba ka ha or unsa ba ka nang murag kay kabalo ko sir, pribado man pud yun na siya sir na kanang dili man yun na siya gina-expose sa public kung unsa man gani ang ilang mga concerns. So kabahin aning ato ang mga katawhan or kaning mga persons living with HIV, I think makadugang si Sir Enrique Nino Patricio kabahin sa iyahang mga experience diha sa pag-handle sa ato ang mga pasyente. So, sir, unsa man imuhang mga kasagara nga mga ma-encounter nga mga problema o kanang mga reasons kaha behind ganung maulaw or dili mo duol sa mga ato mga experts kining ato ang mga PLHIV. Okay, so may hapon sa tanan. Kung sino ko naman pangutan na tumagid mi ako naka-assign ko sa Social Hygiene Clinic sa Cagayan de Oro City Health Office under Dr. Joey Rituya. Ang among serbisyo nga ginhatag kay libre nga testing sa HIV and AIDS. Ang unang gid nga concern sa pasyente is ang confidentiality. Kaya amin nila nga once ma-test na sila, mag-positive sila, i-announce na yun, kaya muna ilang misconception or ilang pagkabalo nga, if ever kayong mabawaan nga positibo sila, ipapriso, ipakuan nga dapat itago, pero dili na siya dapat. Kaya karon ang ato ipaybalo dapat sa ato ang mga higala nga dapat dili na ikadlukan ang kaning mga tao. Kaya daghan na ta mga PLHIV sa Cagayan de Oro or sa other nga mga probinsya doon sa Cagayan de Oro, pero dili na dapat na sila kadlukan. Kaya nga naman, dili man sila makatakod sa pamagi sa hangin or kuan unless siguro kung makikilawas ka. So katong ingon ni Sir Chuck kanina nga unprotected penetrative sex mo to siyang usa sa pamaagi nga matakdan ta. So kanang mga gipang PLHIV dili mo pasabot pod nga kung PLHIV na sila wala na sila karapatan makikilawas. Kay mo sa mga concern pod nila nga kung once nga positibo na sila hala di na day ko pwede ani. So magpaybalo karon nga nagyapay kuan natin mapamaagi na. That's why nga sa amo sa City Health Office gapangatag pod mi og condom as lubricant para sa mga MSM or katong may having sex with male para po dili po makuha ng ilang human rights nga na sila sexual right para to ipadayon nila ilang mga buhatunon provided nga dapat safe sila. So karon mostly ang naging concern is on confidentiality pero among ma-assure sa City Health Office Social Hygiene Clinic nga ang confidentiality is one good kanang grabe among sa confidentiality kay mo issue permitting. But other than that, among serbisyo libre, confidential o gahatag mi serbisyo na office hours, masuto sa buntag payon sa 5 sa hapon, Mondays to Friday. Tapos karon kay na-augment man tong gikan sa Global Fund sa Manila. Ga mobile me. So sa pagkakaroon karon adlaw na ako makauban sa Carmen Health Center, gahatag mi dato og confidential nga HIV testing sugod gini na alas 2 pa alas 10 sa buntag unya. So katong naminaw karon kung duol mo sa Carmen, gusto mo magpa-test para makabalo mo sa inyong status, adto lang mo dito matagan mo kanang libre nga serbisyo kay unsa may importante dapat mabawaan na to nga sayo pa lang if ever magina kay HIV para manikaya na to ang AIDS. Magbilin siguro og number ba diya sa inyong opisina or nabamoy kanang Facebook or website nga pwede nila ma-check out kung gani na may mga schedule for HIV testing for particular na health center. Sige tawag kang Doc Joey sa iyang number sa iyong opisina. Samsung siya 0882-721189. Then look for Doc Joey Rituya para mangutana regarding sa atong mga testing. Pero ang among mga schedule sa per barangay di kay siya fix kay wala pa may kanang schedule ana. Pero naagid mi perminti sa opisina. Lunes paingon sa Biyernes, sutsubon sa buntag paingon sa alas 5. Sir, sa inyong opisina diri sa Cagayan de Oro City Health,
office na abamoy ka ng like gapadayon nga mga advokasya or mga edukasyon para sa atong mga katawhan aside sa kanang inyong hangga i-conduct na kanang testing? Sa tuwang counseling and testing is ang edukasyon. So before ang proseso nato sa testing is dili lang yun nga pakuwag dugo diretsyo. Una gid ana kay pasabot ginato ato mga kliyente nga unsa importante ano mo pa-testa. So before sa gid ana i-educate nato sila tagaan sa HIV 101 katong ipang mention ni Sir Chuck kanina mo na to siya ang example or mga dapat mabawakan sa kliyente kay ilamang right or ilang katungod nga dapat makabalo kaya ang atong HIV testing is voluntary nasa to ang Republic Act 8504 nga dili pwede nga pugson o pa-test dapat voluntaryo yun so dapat una gina na pasabton gina to ang kliyente anya din sila i-test kay kung di na sila kasabot then matkulati ala nin nga unsa na yung resulta pwede ra gid manay mga mahitabo nga pwede magkinasuhay ana kinatay balaod nga ginasunod. So, muna siya din. Karon nasa ito yung mga network partners like sa Tingog CDO, sa Alagad, sa Mokan, na aming mga activities nga pag-buhaton. Sugod ugma na aming Zumba activity sa Limkit Kay Center 2nd floor. Ang buhaton ugma is 1 hour nga Zumba dance. Then, ang panbada na is na po din maghatag og education or ang atong sitwasyon na diri sa Cagayan regarding sa HIV and AIDS in preparation sa World AIDS Day which is on Monday, December 1. So sa December 1 po na po din tay activity nga katong fashion show, red carpet for a cause sa second floor gyapon sa Limkit Kay karong Monday alas 2 sa hapon paingon sa alas 7 sa gabi libre ang entrance sa kanang fashion show pero ugma sa Zumba under na siya sa Tingog CDO na ay 50 pesos nga bayad. So sa kauras nga sayo-sayo. Kay Dance for Life daw para healthy in fighting HIV and AIDS. Ang proceeds, sir? Ang proceeds is treatment, care, and support sa Tingog CDO. Yung Tingog CDO is a community-based organization nga gahandle og mga PLHIV. Then asay usa nga magatag po sila ilahang fundraising activity karong World AIDS Day sa December 1 sa Norma or Northern Mindanao Advocates. Kani pod sila naghimo sila Hulagway Dos ang tawag, a photo shoot for a cause na ay exhibit karong December 1 bayong December 3 sa Limkit Kay gyapon sa 2nd floor. Dito makita ninyo ang mga pictures sa katong nagtabang naghatag og donasyon para sa mga person living with HIV. Pwede po pasabot nga katong nagpa-picture mga PHIV to sila. Ha? Kay last year nitabo abi nila nga ang katong nag-post. Usa ko nagto pero pero kami wala rami anak pero ang amo lang ito is makatabang kay sa pagkakaroon kung wala mo kabalo ang atong naka-register na sa NMMC or sa Northern Mindanao Medical Center nga on enrollment naka-enroll na sa treatment is 100 kapin na PLHIV. Pero ang naka-treatment ana is napa sa mga 60 kapin. So problema na mo karon ng atong 40 kapin kay kun mo kabalo daghan pud nagkakamatay karon. So mas better gyud nga maayo gatong kanjud sa company sa fighting sa HIV and AIDS which is ang early detection or sayo sa pag-detect para makatambal na para dili magka-AIDS o para dili mamatay. Okay. Kumusta ba support diha sa gobyerno? Like, enough ba? Okay ra ba ang ato ang kanang ato mga gamit, mga tambal ba kaha? Maka-provide ba siya sa ato ang mga kuan sa mga karang ga-increase na demand ni Suportado jud mi kami sa akong boss na si Dr. Evelyn Magsayo no kung unsa ang kailangan no panginahanglan no ang needs sa mga facility nato such as the social hygiene clinic and then NMMC or Northern Mindanao Medical Center Treatment Hub. So ga-provide mi ana og mga HIV test kits, mga tambal no sa mga sexually transmitted infections such as mga azithromycin, cefixime no o ga-provide po mga information, education, communication nga mga materials, mga leaflets, flyers bahin sa HIV/AIDS. no? Yes. So, for pila nagika-years diha sir na Almost 3 years na po sa program. Okay. For almost 3 years, sir, na naa ka sa program, knowing na naamoy mga campaigns, mga advocacy, mga nagkalain-laing mga kalihukan kabahin sa inyong pag-edukar sa mga tao kabahin sa HIV o AIDS. Ano na ba mo yung nakitaan nga, or ikaw, sir, personally, na ba kayo nakitaan nga mga kabaguhan or changes sa mga reaction sa mga tao towards sa kini nga sakit?
makaingon na gyud ko nga ikumpara sa una mas na-aware gyud ang mga tao na bahin sa HIV. Pero gusto gyud namo i-strengthen pa gyud na ang awareness, no, nga dapat daghan na gyud tao ang mahibalo bahin aning HIV AIDS. Kay naka-stipulate gyud sa atong balaod, no, natay balaod sa HIV AIDS, Republic Act 8504 or the Philippine AIDS Prevention and Control Act 1998 nga every Filipino has the right to be informed and educated about HIV and AIDS. Para po siguro sir no, malikayan po ang diskriminasyon. Yes. Laban na sa katungkuan kay ang uban na ba kay magpanik basig ang kadung kutsara baka nga nagamit, ingana mga kanang mga tinuuhan ba nga walay scientific basis. At least malikayan nato siya through proper education. Mao gyud na ang hantod karon ang HIV AIDS still considered as the most stigmatized disease, no, kanang kinahadlukan, kaulaw, kay tungod pud na siya sa mga misconception. Example na katong giingon nimo nga mag-share lang or magbaylo-baylo mga kutsara nga dili gyud na matakdan ana. Katulad gyud akong giingon kaganiha mo the 3 modes of transmission katong forming body fluids nga ma-encounter na nimo diha ra gyud ka na ay posibilidad nga matakdan ka sa HIV. Okay. Magdugang lang po pangutana kay Sir Patricio. Sir, pila na kakatuigan ni Sir diha sa Mag 1 year po ko sa City Health Office pero nana ko sa program for almost 2 years. Okay. Pero so far Sir, naakay mga na-encounter like mga naabot yung mga success story gikan sa katupuan katong mga gatago pa gyud sa una hangtod na intervention from the City Health. And then unsay mga nabago po sa ilang mga kinabuhi? So far, dili tanan, pero like mga nangakailan na nako, nagkaroon. So una daw kay na-experience nila itong niabot na gid sila sa AIDS nga stage, which is the nanay syndromic na or nanay symptoms, di ba? So karon nga nakatambal na sila, dayon na-change na ilang lifestyle. Karon buyag-buyag ang uban na nambok, matud pa sa uban nga may MSM, ni guwapa do sila tungod sa tambal. So muna lang gilingon nga kanang early gid dapat ang detection kay kung may tabuan na, kung maulahi, di na gid din matambalan. So muna makalisod ng doktor, pero mas maigi na karon nga early detection. Kami na amin karon nga tag ni sa libre nga serbisyo kay kung mawala na pud mi na, ambot na lang pa ko kabalo sa may tabo next year. Pero samtang napanig karon unta nga ang mga tao sa Cagayan de Oro mo avail na sa serbisyo nga libre kay para ra mo pa ni sa tuwa. Kay paratis kung ma-detect early, at least matambalan pa, malikayan na to ang komplikasyon. O amo lang ibalik no kanang confidential gyud. Yes, confidential gyud Strict na. confidentiality. Kung sa amo mo mga na kay kami magin ang testing, naara gyud na siya in between sa doctor, sa medical technologist ang mag-perform sa test dahil sa counselor. Either ako, napaning other kauban sa City Health Office. Okay. Once sir nga mahuman lugar kini ato ang testing, napud may mga like actions after pag makita ninyo ang positive. So ani ni ang may tabo. Kung mag-testing mi, mudagan siya mga 30 minutes to 1 hour depende sa flow kina magiuban mga kliyente nga daghan pangutana. So after that, ang first gid na is education, then pre-test counseling sa mga counselor. After na nakuhaan og dugo, gamay ra ang dagom dili kadlukan kay gikan na sa Japan. Wa sakit, wala gini siya sakit kay matud pa sa uban nga sakit na pero pagkuan na ay wala ra di ay. So mo pa na yun siya ay mo kadlok sa dagom kay wa gini siya sakit. And after ana 30 minutes to 45 minutes mahuman perform ang medtech. Naagilente ginatawag nga post-test counseling. Dili pwede i-text, i-call ang kanang sani ang resulta. Dapat gid nga magstorya gid ang counselor o ang kliyente. Kay kung unsa gyud iyang resulta, dapat natay buhaton nga intervention para unsay dapat buhaton sunod. Kung negative, dapat ipadayon nga dapat may negative siya. Or kung negative pod, kuno po nato to yung window period. Ang window period is for example, last week or last month na kay behavior nga at risko ka o nakikibuhat. For example, nakikilawas ka nga, wala ka kabalo nga positibo nito yung partner. So kung magpa-test ka karon, posible nga negatibo na. Kaya nga ano, napatay window period, muna siyang panahon nga, kung natakda na ka, dili pa siya makita sa testing, kundi makita pa siya sunod sa 2 ka semana paingon sa 6 ka bulan. So ang may tabonas kung negatibo, pabalikon gina mo after 6 months para ma-sure good nga negative siya. So kinana after 6 months negative, ipadayon na to nga negative. Pero kung positibo gani, ano ba tayong lain intervention? Taas-taas na siya dagang istoryahan, kay istoryahan na to ang lifestyle modification, like kung gainom, sigarilyo,
atong hinahinayon ng paundang ang pagiging healthy lifestyle, then ang behavior change communication, meaning kanang unsa gyud ang ginabuhat nga nakaparisgo sa iya utohon hinahinay kay naman gyud uban kliyente na once mabawaan nila nga reactive na sila kay reactive para screening. Pag reactive na, feeling na nila nga wala na sila pulos sa kinabuhi. So screening ang gabuhaton sa Cagayan ha. Napag kinabawaan nga, mingon sila nga tanan ipadala sa Manila. Dili, ang inapadala lang sa Manila is katong ni-react sa screening. Ipa-confirm sa SACL, sa San Lazaro nga hospital sa Manila, para i-confirm gid nga positibo gid siya. Kaya kung pwede pa man siya ma-negative. So mo pa ni siya nga kung once reactive ka, di mo pasabot na positibo na ka. So muli na tagaan na itong mga counseling regarding yung mga questions, then hinahinayon din itong kwan kay. After then 3 to 4 weeks or 1 month, anya pa rin mabot iyang confirmatory. Then that's the time, ma-declare na rin siya nga positibo siya sa HIV. Okay, so medyo taas-taas. Taas-taas ang proseso, pero paano magyapon kayo? Taas-taas sa mga panahon. Pero at least, na-detect siya early, matambalan sa'yo, parang na din sa kinabuhi. Kay ang PHIV, dili na different sa normal nga tao. Kay maka-normal lagi siya, tanaw mo, kita, matakabalo, di ba? Unless nakapatesta. Ang nakadiferensya lang yun sila is na sila yung kagaw, na sila HIV. Then, once sila, dali sila magkasakit. Pero other than that, maka-function bagabon sila, makabot bagabon sila sa unsay binuhatan sa mga normal nga tao. Okay, no? So, daghan kitang natunan gikan nila Sir Chuck o nila Sir Nino. So, sa dili pa nato ipadayon ang atong pakikinabi kanila, ato sa paminahon ang gamayng pahinumdom. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Live sa DXIM Radio ng Bayan. Matag katapusang Biyernes sa bulan, alas 4 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ug adunay delayed telecast niini sa sunod Sabado sa Parasat Cable TV, Channel 29 sa alas 5:30 sa hapon ngadto na sa alas 7:30 sa gabi. Kini nga tulumanon dalit kaninyo sa Philippine Information Agency sa amihan ng Mindanao, lakip usab sa National Economic and Development Authority Region 10 uban sa Regional Development Council Region 10 pinaagi sa advocacy nga pundok niini ang Communication and Advocacy Task Force CONCAP-TF. Dalit usab kini sa Regional Association of Government Communicators Region 10 CONRAGCOM 10 ug sa Career Executive Officers Northern Mindanao kon CEO-NM. Ang tumong sa ang rehiyon karon mao ang pagsangyaw sa mga kalihukan, tulumanon og proyekto og laraw sa kagamhanan subay sa Medium Term Regional Development Plan kun MTRDP. Og dako kaayo ang atong pasalamat no nga giubanan kita sa atong mga higala gikan diha sa Department of Health o sa Cagayan de Oro City Health Social Hygiene Clinic sila Sir Chuck M. Casino, Infectious Disease Nurse gikan sa DOH Regional Office 10 o si Sir Enrique Nino L. Patricio gikan Site Implementation Officer o HIV and AIDS Counselor gikan sa Cagayan de Oro City Health Social Hygiene Clinic. O baguhay pa lamang, gisgutan namo kung unsa kining HIV, unsa ang kalainan niini sa AIDS, ang mga nagkalain-lain nga mga pamaagi nga makakuha kaani nga sakit, ug unsa pod ang mga proseso or interventions nga gabuhaton diha sa City Health Office under ni Dr. Retuya. Oo. So dagandaghan no ang ilahang mga kasinatian ug grabe gyud nilang ilahang advocacy ug ilahang campaign nga ma-aware ang mga tao kung unsa gyud kining HIV ug AIDS ug kana nganong dili ni siya kahadlukan ug nganong dapat dili nato i-discriminate ang mga tao or mga PL-HIV. So sa pagpadayon sa atong pakiginabi, atong pangutan-on si Sir Chuck kung unsa man ang atong buhaton para dili ta makakuha ani nga sakit. Kayan ang HIV no. Kay hantod karon wala pa magikaayuhan, walay cure sa HIV, pero pwede nato malikayan. So naatay means of prevention no. Even 100% ato gining malikayan kung ato lang sundon. So naatay ABCDE preventive measures.
para di na tumakuha ang HIV. First is kaning abstinence, no? Wala gyud pakipaghilawas. Sa atong mga kabatan-una, no, mga young adolescents, atong i-delay ang ilang first nga pakipaghilawas. Then B, kung dili gyud kaya ang walay pakipaghilawas, so naapatay B, be mutually faithful. So kung sa mag-asawa, no, sila yung duha or magtiayon, sila yung duha ang maging faithful, no, with each other. Pati pud sa mga manguyab, no, dapat yun sila ra yun. So faithfulness, mutual faithfulness. Okay, so kaya na to ang 2 wives day ani sir. Oo. Bawal yun ang 2 wives, no? Okay, padayon sir. So kung dili pa yun na makaya nga ang abstinence, being mutually faithful, mao gyud ni ang among ikatulo nga paglikay, the use of condom, no? Correct and consistent use of condom. Dapat sakto gyud kay naa gyud sakto nga paggamit sa condom. And kanunay yun ang paggamit sa condom. Dili lang karon, dapat sa tanan sexual encounters magamit og condom. So, ang among stand ana sa program sa National AIDS STI Prevention and Control Program or NASPCP, ang condom is for prevention of sexually transmitted infections. Nga mao ka na nga minguntag nagkatulo or nagkasira. So, STI na siya, no? Include na diha ang HIV. So dili gyud na siya para sa birth spacing or family planning ang among stand sa program bahin sa condom, kundili ang paglikay, no, prevention not to acquire HIV. Then napo tay D, do not inject drugs, no. Meant ni siya especially sa atong mga drug dependents nga ginatawag nga people who inject drugs, especially dito sa Cebu City, no, nga gabaylo-baylo ra sila og dagom. So sila dito, no, gina-encourage nga dili mogamit sila disposable nga mga dagom. Kung dili nila ma-afford ang disposable syringes, no, kay sa ilang mga kahimtang, gina-encourage sila or ginatudluan sila unsaong paglimpyo sa ilang mga syringe. Then E is education. Mao gyud ni ang pinaka-importante sa tanan nga i-educate nato ang katawhan bahin aning HIV and AIDS. And E stands also for early detection. Kung HIV lang, dili unta ma-AIDS, no? Kay kung sa HIV naatay treatment, no, nga ginatawag nato antiretroviral drugs, pwede nato ma-delay, no? Dili siya ang PLHIV ma-AIDS diretso. Just like Magic Johnson, no? Familiar man kita sa iya, sikat kaayo nga NBA player sa una. Nga for almost 23 years, HIV positive lang yun siya. Dili siya AIDS. Ang iyang asawa, negative, o apil po ng iyang mga anak. Okay. As mga estudyante mo, ni sila mo mga interns, gikan sa BSU. And I think kanang gusto sila makabalo kung as estudyante unsa ilang makatabang sa DOH labaw na sa inyong campaign against kaning kanang wrong nga ato misconception regarding HIV and AIDS. So ato ra yun i-educate ang mga estudyante, no, i-increase ilang awareness bahin aning HIV AIDS. Kung unsa gyud ang HIV, unsa pod ang AIDS, ang modes of transmission, no, og labi na ang paglikay ani. So education gyud grabe ka naka-importante nga atong mahatag sa mga estudyante. Okay, at least sila sir nakadungog sila, pwede nila ma-share sa ilang mga classmates baka sa ilang mga friends kay I know sa karon mga medyo ni ubos-ubos gid ang mga age nun sa kanang magkikilawa. Even sa family, no, start at home, no, nga atong maedukar ang atong mga pamilya, mga miyembro sa pamilya bahin aning HIV/AIDS. Okay. The same lang ba gyapon sir sa City Health? Actually ang amo is ang approach na mo by next year is ang schools. Pero karon na naman mo dire din school pa man mo diba? Din ang school. So pwede ninyo ikuan nabila ko na may mga kailang nga grabing mga risgo. Friends ba, relatives ba, or any sa inyong kuan kay
karon gagamay ang atong edad nga nanay kaso. So katong ginaingon nga diri sa Region 10 nakita ang 14 years old. Kuan na to siya karon amo gina-joke nga 15 na siya. Kaya wala pa na kuan. Pero ang problema na mo ato is bata pa tapos wala pa gid consent. So di na mumatag. Pero akong iutrohon ay among ipaibaloha nga dili pa to siya confirm. Kaya wala pa na mo nakuha ang sani ka ng confirmatory. Maybe siguro sa national confirm na per sa ato diri mo nang giningon ni Doc Joey nga dili sa nato ihadlok. Pero as young as 14 years old na natay kaso. So karon man gyud nakaadto ko gabi sa barangay 35 kinato mi nag-testing. Ginoo ko 13 years old. Kakigilawas na confident bigyan siya mga gapalo na ginaw siya. So mas better gid nga ato silang ibang educate as early as ka ng mga 10 years old kay kusog na kay makigilawas. Kung dili sila kuan sa kanang abstinence kay mo dapat sila kay dapat 18 years old and above. So ato na lang gid silang kuanon sa paggamit sa kuan protection correct and consistent. Meaning kung sila ang kuan gamit sila permente sa tanang gigayon kay di ta kabalo mo shoot sa banga na napatay bata ang kaso. So ano lang educate lang then tapos para po ang pag-educate ninyo na namagin mi nabawaan malas ang kanang murag pagka-ignorante sa mga tao. Kay kung mahimo kung tanan na kabalo ani mugamay na tong stigma o discrimination diri sa Cagayan and hopefully sa whole Philippines. Okay, di ba ang karon pod ang mga tema sa atong mga salida murag inganan ko sila karon na puning bagito, di ba murag at least ba murag ma-awaken bitaw ang atong mga katawhan nga kini siya nga sakit dali ra gyud ni siya makuha if mag-engage especially at an early age. Ang HIV pod ma'am no nga wala gyud pili no. Mabata, matigulang, anyone can be infected with HIV yun. Okay. Sir, kini ba ang HIV throughout the year matambalan ba ni maayuhan ba ang kuan pasyente? So, mao to akong giingon ganina nga natay antiretroviral drugs, no? Nga modelira o ang progression kung HIV lang, dili siya ma-AIDS. So, kung naa kay HIV, hantod sa hantod na yun na naana ang virus sa imo ha. Pero mauna ang among ginaliyok yun no nga unta diha lang unta nga stage dili na moabot sa AIDS. Kay kung AIDS daghan na kaayo gibati ang usa ka PLHIV ana no. Such as tuberculosis, mao gyud na ang common karon magka-TB. Kay tungod kay luya na kaayo no, luya na ubos na kaayo ang resistensya o ang natural nga depensa sa lawas, medyo daot-daot na, dali ra matakdan sa TB. Kay ang Pilipinas na include yapon siya as a TB burden country. Daghan yapon ta kaso ana. And ang transmission sa TB is airborne, no? Langhab lang, matakda na ka. So sa atong PLHIV, luya na kaayo sila. Kung naasin ma-expose sila sa TB patient, no? Dali ra sila matakdan. Okay. So no, at least ang ato karon is ma-prevent na lang yun. Maski isa ni HIV or AIDS, i-prevent na lang yun. Prevention is better than cure. Oo, tama sir, no? So, katong ABCD, pwede na ako ipabalik sa imo, sir, kay para ma-emphasize yun nato sa itong mga tigpaminaw. So, until now, no, wala pa mang cure sa HIV. Pero pwede na ito malikayan na. So, naatay 5 means of prevention. A, B, C, D, E. A stands for abstinence. Dili gyud makipaghilawas, no? Sa atong mga young adolescents, sa atong mga kabatanunan, nga i-delay ang ilang first nga sexual nga pakipaghilawas. B is being mutually faithful with your partner. So, kamo yung duha. C is the correct and consistent use of condom. D is do not inject drugs, no? And E is education and early detection. Okay, daghan kay salamat ni Ana, sir. O, moabot tayo na ang atong kasaulugan sa World AIDS Day. Any updates, sir, sa DOH or sa City Health? Ato lang i-kuan, oo, ato ibalik kay para at least kung daghan gusto mo appeal, makabalo sila kung asa o kanus at kiniiligayon. So, every December 1, no, ga-celebrate yung taan ng World AIDS Day. So, sininyo karon inon niya ang mga aktibidades sa atong World AIDS Day. Sige, katawang ingon ganina nga with our network partners, ugma natay activity sa Limkit kay second floor. It is called Dance for Life Zumba activity.
usa ka oras nga magsayaw-sayaw para kuan kanang awareness kay ang amo man kuan na sa tingog CDO is kanang para ma-aware ang mga tao nga naay mga network ay ni mga people nga gakuan ani gakampanya ning regarding sa HIV and AIDS nga program. Second floor tomorrow, 4 p.m. ang registration, up to 7 p.m. ang activity. Tapos tomorrow na, November 29, 2014, nagkaroon na yung Monday sa hapon, alas 2. Second floor gyapon sa Limkit Kay Mall, no? Sa Limkit Kay Mall katong fashion show for a cause. So ito red carpet, runway. Nga magrampa ang mga kungan mga tao nga nagkuan sa advokasya sa HIV and AIDS. Dili silang katong na dili silang HIV. Bali ang katong trabaho para sa programa ng advokasya. So may mailan ninyo ang mga presidente sa mga network partners, network groups nga katong nagkuan ani kay ang kuan pa na is part pa na isa katong gibuhat ni Sir Chuck ng HIV education. So naagya po na siya mga taga kanang mga education regarding HIV and AIDS. Then aside from that, kato sa alas 2 paingon sa alas 7 sa gabi, no? And then apil pa na daw ang katong sa Halagway. Kanang sa Halagway, kuan na siya gihimo na siya sa mga sa Norma or Northern Mindanao advocates. Kuan na siya ang ilahang advocacy is photo shoot for a cause. Ang exhibit is karon gyapon Monday, December 1 sa second floor gyapon daw sa Limkit Kay Mall. Dito makita ninyo ang mga pictures nga katong nagtabang kumbaga sa mga PLHIV para ma-aware, ma-spread ang awareness kay kung naman ka ng HIV sa Cagayan de Oro, dili na bago. So, at least ma-aware pa tanan. So, again, kato pong nagpa-picture, dili po to sila mga PLHIV. Bali, same gyapon, mga advocates gyapon. Kami to, naami dato. So, muna na ang mga activities nato din. Not only sa Cagayan, but whole Philippines nga nasa programa. Nagaman sila mga different activities. So, sa Cagayan, muna siya itong mga activities din. Ang sawa sa City Health Office, kato, ako na ipebalo nga, every Monday to Friday, naging may testing. Libre ang kanang testing, libre ang commodities, like kung condom lubricants, libre na siya. Tapos libre po ng edukasyon. And napag may mga mobile testings, which is karon na ami sa Carmen, Barangay Health Center sa Carmen, up to 10 p.m. karon gabi. So kung kasi gusto mo, ato na to, para ma-educa o magpa-test nga libre, ato lang mo, kaya ako makauban na to. After the ring mo, apas ko na to. So dugang pud ana ma'am, Yes, no sir. nga ang World AIDS Day dili ra pud ga celebrate diri lang sa Pilipinas kay it's a international activity, no? Ang atong tema ana karon is getting to zero new HIV infections, zero discrimination, and zero AIDS related deaths. So AIDS related deaths kay dili mamatay ang isa ka PLHIV tungod sa AIDS, no? Mamatay siya sa mga infections, no? Natay ginatawag nga opportunistic infections, uban na ana ang tuberculosis. Okay, dagan ka. Natapos na sabang isa ka oras na itong paghisgot-hisgot o para sa iyahang closing statement atong paminawan si Sir Chuck Casillo. So maura to atong timan naami numero nga para sa kadaghan-daghan na mo nga gipang hisgot karon, no? 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1 is that isa ra gyud atong kinabuhi. No, we have one life only. Dili ta pareha sa mga iring nga ginaingon nga naay libre ka kinabuhi. 2 is either you have it or you don't have it. So walay pili ang maapektuhan sa HIV. 3 katong modes of transmission nga akong giingon ganiha, no? Unprotected penetrative sexual contact, pakipaghilawas nga walay protection, infected blood and blood products, infected mother to child transmission. 4 is the 4 main body fluids, no? Katong dugo, semen, vaginal fluids, and breast milk. Another 4 is the requisites or principles of HIV. Para ma-transmit yun ang HIV, dapat maka-exit yun siya sa isa ka PLHIV or infected na tao, no? Then, para po maka-cause of infection, dapat sufficient ang iyang amount. Dayon, mabuhi yun siya. Kay ato yung timan-an nga ang virus, kung ma-expose na siya sa hangin, mamatay na yun, segundo lang. Okay? Dayon, para po ma-transmit ni siya sa uninfected, no? Wala pa na infected nga individual, dapat maka-enter yun ang virus. So, munang ginatawag nga ESE. So, the 4 requisites or principles of HIV.
Then 5, the means of prevention. Katong A, abstinence. B, being mutually faithful with your partner. C, correct and consistent use of condom. D, do not inject drugs. E, for education and early detection. O dugang pud ana, ako yung i-emphasize, no? Maugid ni ang among uban sa Regional AIDS Assistance Team na aday mi team ana. Bahin aning to address the issues and concerns on STI HIV/AIDS, ang RAAT, the Regional AIDS Assistance Team, nga dili tawagon nato ang mga infected na mga tao sa HIV nga biktima o pasyente, kay dili tanan na ay gibati, no? Parihara sila sa ato. They look like healthy, no? Like us. So we call them PLHIV or persons living with HIV. And now we are very happy because empowered na ang uban nato nga mga PLHIV. We have the NORMA, the Northern Mindanao Advocates. Hopefully next year, ang uban magpahibalo na, mugawas na nga sila positive and padayon sila. Bisag positive sila, they can still live productive in the society. Sa DOH Regional Office 10 o kay Sir Enrique Nino Patricio gikan sa Cagayan de Oro City Health Social Hygiene Clinic. So makita ka na mo karon sa Carmen? Yes, ako sa Carmen. Kung ito'y gusto magpa-test, pwede rin ko nyo pa itawang City Health Office. Libre, tanan dito. Okay, pangitalan ng gwapo din City Health. Salamat yung kaayo. Okay, welcome. Okay, daghan kayong salamat, sir. Ug dako kaayo ang ato pasalamat no sa DXIM Radio ng Bayan. Pinaagi sa Station Manager Ditas Gualberto ug sa Parasat Cable TV, Channel 29, pinaagi ni CEO Engineer Elpidio Paras. Sa ngalan sa Regional Director sa Philippine Information Agency 10, Director Thelma B. Oliver, kini si Rechi Paculba ang inyong alagad. Maayong hapon kanatong tanan. Inyong nabati ang tulumanon, ang Rehiyon Karon. Hatod kaninyo sa Communication Advocacy Program, Task Force sa Regional Development Council. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og istasyon, ipadayon ta ang kalambuan. Maayong hapon kaninyong tanan.